Welcome back to my channel! So this is Ivana at ngayon gagawin tayo ng bagong video kasi ang gagawin natin ngayon ay napaka-special na araw. Basta sobrang ganda. Isa sa mga pangarap ko matutupad. Siyempre sasama ko kayo kasi isa to sa mga pinaka-special day sa buhay ko kasi isa sa mga pangarap ko finally natupad siya. Dahil sa inyo, dahil sa lahat, dahil kay Lord. Okay, so anyways, kung may nadidinig ko yung mga construction work, sorry kasi nagpapayos lang ako ng closet. So i-start na natin ang kwento ng buhay ko. Malay mo kasi baka ma-inspire kayo, 'di ba? O inspiration. Maraming taong dumadaan sa rejection. Gusto ko lang malaman yung storya ko. So, pang MMK to, guys. So, i-ready nyo na ang iyong mga panyo. Ever since nung bata ako, nung time na, alam nyo na, inosente pa, tsaka hindi pa ako ganito, ganyan, yung mga time na mabait pa ako. So, naalala ko si mama, lagi siya nanonood ng ABS-CBN sa Bahrain, yung mga pangako sa'yo. Lagi siyang everyday nanonood siyang ganun. So, hindi ko siya naintindihan kasi Tagalog siya. Tapos, yung salita ako ng English, you know, like Maria G, ganon, level. Hindi ko maintindihan yung pinapanood niya, pero nanonood din ako kasi natutuwa ako dun sa mga nangyayari. Naiintindihan ko siya kahit, diba, walang subtitles yung mga ganon time. Naalala ko, sabi ko, gusto ko maging ganyan. Gusto ko maging artista. Gusto ko magtrabaho sa ABS-CBN. Basta yun yung naging parang pangarap ko sa buhay. Sabi ko, ay, gusto ko maging artista. Nag-iinarte ako dun sa mirror, kung saan-saan. Tapos, umiiyak ako, tinatry ko, yung mga ganon. Alam ko marami din ganon. Hindi ako nag-iisa, diba? Huwag na kayong mag-umarte dyan. Anyways, pagdating ko dito sa Pilipinas, sabi ko, gusto ko sumubok. Kasi dito yung, di ba, dito yung napapanood ko eh. Nag-audition kami sa Star Magic. Alam ko naman na hindi ako maganda. Pero, I mean, nag-audition ako doon, nag-try ako doon. Tapos, boom, reject. Hindi naman ako ni-reject na on the spot na, ay, pero walang callback. Alam mo yung ganun. So, parang sabi ko, baka sakaling next time. Actually, yung Star Magic, management ko sila ngayon. Kasi co-manage ako ng PPL and co-manage ako sa Star Magic. So, di ba, alam mo yun, yung may timing talaga siya eh. Hindi siya all the time makukuha mo. I mean, may mga panahon yan eh. Mali mo dumating ang moment mo, di ba? Nag-try naman ako sa commercial kasi sabi ni mama, baka pang commercial ka. Sabi ko, parang hindi ako pang commercial lang eh. Ivana Alawi. Nag-try pa rin ako kasi yung nanay ko, sabi niya, try mo, maganda ka. Pero sabi ko, parang di naman. Tinitin ako sa sarili ko, parang, wala akong bilib sa sarili ko, in short, dati. So, nanay ko na may bilib sa akin. So, dinadala niya ako, sinasamahan niya ako. Nagmagastos siya sa pamasahin namin, tapos magpupuyat. Ganun level. So, nag-audition ako sa mga commercials. Ayun. Rejected pa rin ang lola niya, di ba? So much rejection in life. Sa dami-dami kong biniti-R, wala akong nakuha. Diba? So, alam kong maraming sumusubok, maraming nagtatry. Mga ano yan, mga construction worker. Hindi ko jowa yung mga yan. Okay, guys? Maraming beses ako nag-audition kung saan-saan. Lahat yun, hindi para sa akin. Natanggap ko na yun. Sabi ko, okay, sige, baka hindi ko pa time. Simula na nun, lahat ng in-audition niya, lahat nakukuha niya. Yung mga commercial, yung mga ganon. Kasi gusto nila yung mukha niya kasi damuhang anghel. Sabi ko, sa mukha pala itong demonyo. Ganon. Okay. Pero I mean, hindi ako nainggit kay Mona nung time na yun. Sabi ko, proud pa nga ako sa kanya, inaayusan ko siya. Sabi ko, baka para sa kanya, baka hindi talaga siya para sa akin. Pero, matigas pa rin ang ulo ko. Sabi ko, sige nga, try pa rin natin kasi malay mo, makachamba. Pumasok ako sa pagiging extra. So, totoo lang, nag-start talaga ako from the bottom, diba? Hindi ako nagyayabang na parang, ang lakas ko, gano'n. Hindi. Galing talaga ako sa baba. So, nag-try ako sa pagiging extra. Tapos, dumadaan ako sa likod, sa mga background, yung gano'n. Rumarampa ako doon. Feel ko pa yun eh. Sabi ko, shit, mapapanood mo yung likod ko. Tapos pinapanood ko talaga. Sabi ko, oh my God, makikita ko na sarili ko. Pero minsan kinakat nila yung pagdaan ko, di ba? Dadaan na nga lang, nakat pa. So minsan, konting-konti, mga 2 seconds, makikita ko yung likod ko. Yung mga parts na, alam kong ako yun. Pero walang nakakaalam. Ako lang. After ko nag-extra, sumama yung loob ko kasi, syempre pinaghihirapan ko yun. Nagpupuyat ako. Tapos, niloko ako nung gago yun eh. Parang yung nagpapasok sa akin sa mga TV show, yung mga basta manloloko siya. Tapos hindi ako binayaran sa TF ko. 800 pesos ata yun per day ko. So, ang sama-sama ng loob ko, sabi ko, pinaghirapan ko yun. Hindi naman siya malaking pera, pero parang gusto ko gastusin yung first kita ko. Gusto ko i-blow out silang mama nung time na yun. Pero wala eh. Ayot yung babaeng yun. Mama ko, pinupush niya ako pinupush sa mga bosses, kung saan-saan na may makita siyang tao. Pinupush niya ako doon, ay, may anak akong ganito, baka. Talagang dala niya yung litrato ko sa
cellphone niya o kaya may litrato siya yung 4x4, yung mga ganon, yung mga piniprint out. Sobrang proud siya sa akin, pero hindi ko makita kung bakit siya proud. Sabi ko, ma, tigilan mo nga yung pagbibigay mo ng picture ko para mo ako binubugaw kung saan-saan. Lagi, yung anak ko, baka interesado kayo, baka may kailangan kayo ng ganito. Sabi ko, ma, tigilan mo na, nakakahiya eh. Parang sobrang trying hard natin na benta yung mukha ko. Tapos yung next na ginawa ko is, nag-audition ako sa pangarap kong show, ang PBB. Ang nangyari is, pumila kami sa Marikina, kasi doon yung audition niya. Pumila kami ng 4 a.m. para mapunta ako sa unahan. Kasi nga, ang dami, ilang libo, parang 9,000 ata ang pumila that day. Tapos, kasama ko si mama, ang sipag, diba? Sinamahan niya ako, tapos natulog kami sa kali, kasi parang 4 a.m. Tapos, natapos ako ng mga ganun oras, 4 a.m. din the next day. So, parang 24 hours kaming nandun. And then, nakuha ako dun sa Marikinas. After nun, may callback. Ang saya-saya ko nun. Kasi parang sabi ko, shit, out of 9,000, ilang daan kaming, siguro 100 kaming natira. So, ang saya, ang sarap sa pakiramdam ng time na yun. So, nagkaroon kami ng callback. Tapos, parang lahat kami pinagsama-sama doon. And then, na-reject na ako sa second round. Boom! You are out! Evicted na agad. Tapos after nun, nagkaroon ako ng opportunity. Sumali ako sa isang reality competition. Wala kasi akong talent nung time. Wow, talented na pala ako ngayon. Malalaman niyo bakit ako naging talented. Hindi, charot. Pero yung time na yun, parang wala din ang confidence. Tapos, nahihiya ako. Hindi talaga eh. Parang, in short, pangalawa ako sa natanggal dun sa competition na yun. So, naging top 18 ako, di ba? So, nagkaroon akong contract dun sa network na yun. 1 year contract sila. Tapos, parang wala nangyari sa akin. Nire-renew nila ako. Sabi ko, tama na. Parang, ayoko na, alam ko nang gagawin ko sa buhay. Nag-set ako ng bagong, parang bagong goals ko in life. Tapos, naalala ko, busit na bisit sa akin si mama. Kasi parang sabi niya, bakit ka nawawala ng pag-asa? Kasi, mali mo, para sa'yo talaga to. Sabi ko, ma, tama na. Tama na. Sabi ko, it's enough. Kung nga rin dito gumana, ano yung next option mo sa buhay mo? So, sabi ko, alam ko na, mag-aasawa ako. Tapos, alagaan ko siya, magiging housewife ako. Tapos, bibigyan ko siya ng 100 ng mga anak. Tapos, magiging nanay ako. Tapos, lahat sila alagaan ko. Sabi ko, yun ang aking plano sa buhay. Pero si mama, hindi siya sumang-ayon nun. Sabi niya, yun na yun. Wala ka man lang napatunayan sa sarili mo. Sabi ko, 100, die. Hindi pa ba pagpapatunay yun, di ba? Ang dami kong anak. Yun na lang yun eh. Gagawa na lang marami anak. Tapos, yung asawa ko, di ba? Tapos sabi sa akin ni mama nung time na yun, naalala ko, sabi niya, paano kung niloko ka? Sabi ko, shit, nga, no. Paano kung niloko ako nung gagong yun? Di nga ako. Tapos sabi ko, sige, magne-negosyo na lang ako. So, nung time na yun, gusto ko magtayo ng clothing line. So, nag-aral ako, back to school ako eh. Nagtapos na ako ng culinary arts. Kaya ako nagtapos ng culinary arts dahil gusto ko pagluto yung asawa ko. Pero wala pa rin siya. Hanggang ngayon. So, buti na lang, hindi tayo nag-antay. So, nag-aral ako ng fashion marketing sa Endoran. Kasi, magtatayo dapat akong clothing line. So, gusto ko malaman kung paano ko i-market yung clothing natin, yung mga damit, yung mga ganon. Kasi, mahilig akong magdamit. Kahit hindi nyo nakikita na mahilig akong magdamit dahil lagi ako naka 2-piece. Pero mahilig talaga ako sa damit. Okay. So, yun yung pangarap ko. Magtayo ng clothing line. So, nakaisip na ako ng, ito si mama. Akala ko, all this time, tumigil na siya. Tapos, natanggap na din niya. Kasi ako natanggap ko na eh. Hindi pong pa rin natatanggap pala mama. Mas malala tong ginawa niya ngayon. Hindi lang niya pinapakita sa mga nakakatrabaho niya na, o baka kailangan niyo yung anak ko, yung gano'n. Ay putya, iba na. Nagme-message na siya sa Facebook. Nag-message siya sa mga manager. Yung anak ko, ganito yung mga picture ko. Tapos, ganito yung niya. Shit. Hindi ko alam yun. Nalaman ko after. Sabi ko, oh my gosh, mother. Bakit mo ginawa yun? Sabi niya, proud ako sa'yo eh. Alam kong may potential ka, hindi mo lang makita eh. Yung isang manager na minessage niya sa Facebook, nag-reply. Sabi niya, sige, dalhin mo sa akin. Isa to sa mga pinaka magaling na manager, si Sir Perry Lansingan. Kilala ko siya. Matagal ko na siyang kilala, syempre, kasi mga hinahawakan niya sila Dingdong Dantes, mga big stars. Magaling talaga siya eh. Sabi niya, huy, si Perry, gusto ka niya ma-meet. Siguro 2 years ago or something, or 3 years. Sabi ko, bakit niya ako gusto i-meet? Pinadala ko Facebook mo eh. Yung picture mo sa Facebook niya, nag-reply sa akin. Ganun siya. Sabi ko, shit, bakit mo si Nena? Kahiya. Sabi niya, ano ka ba? Gusto ko nga niya i-meet eh. 5 manager nga yung message ko. May nag-reply nga na isa. Ganun pa siya. Proud na proud siya, di ba? Sabi ko, ayoko ma. Kasi kung papasok ako ulit, ayoko na maging pa-sweet. Gusto ko na yung pa-sexy. Gusto ko maging hubadera. Sabi niya, ha? Hubadera? Bala ka sa buhay mo. Basta dadalhin kita doon. Tapos kayo na lang mag-usap. Alam mo yun, sobrang hindi niya ako ginudge nung time na yun. Ganun pa ako doon, di ba? Naalala ko
pumunta ako sa opisina ni Sir Perry, akala ko gusto niya yung mga pa-sweet, yung mga pwede niyang gawa ng love team, yung mga mabait. Kasi hindi talaga eh. Sabi ko, ayoko na ipilit yung sarili ko dun kasi hindi ako para dun eh. Alam ko yung sarili ko, alam kong gusto ko yung nagtutopis, gusto ko yung... Basta alam niyo na yung ugali ko. So, pagdating ko dun, sabi ko, sir, ito po kasi, hindi na ako nagpo nun eh. Sabi ko, sir, if you're gonna get, oh my God, English ko siya para mukha ako matalino nun eh. Pero feeling ko, di pa rin ako mukhang matalino. Sabi ko, if you're gonna get me, gusto ko maging sexy. Tapos sabi niya, sakto, naghahanap ako ng sexy star na i-build ko. Alam mo yung parang timing talaga siya eh. Parang sabi niya, sige, kukunin kita pero bawal ka mag-boyfriend. Bawal. Sabi ko, sir, no problem kasi wala talaga akong boyfriend. Tapos si mama ko nakaupo dun, parang natuwa siya, parang all this time. Alam mo yun, yung parang success. Sabi niya, we have to work together. Hindi pwedeng puro siya na lang. So, after nun, sabi niya, saan mo gusto? Sabi ko, gusto ko sa ABS-CBN. Sabi niya, may mga contacts tayo dun. Itatry kitang ipasok pero hindi pa rin sigurado. Siyempre, marami pa rin pagdadaanan. Pero siya yung first na tao na tumingin sa akin, tapos yes, kukunin kita. So parang after all this time, alam mo yun, yung may time talaga siya eh. Hindi palagi mong oras and hindi palaging oo. Marami kang pagdadaanan na rejection bago mo ma-meet ang pangarap mo. Nung time na yun, nagkaroon ako ng show na sa ABS-CBN, My Dream. And then, after nun, nagtuloy-tuloy siya. Sobrang, di ba? Sobrang wow. After 10 years of trying, nakita ko na sarili ko sa TV na umaarte. So, ang saya-saya lang. And lahat diyang yun, hindi dahil sa akin, hindi dahil bumalik yung tiwala ko sa sarili ko, hindi dahil hindi ako nag-give up, kundi dahil kay mama. Kasi siya yung hindi nag-give up sa akin. Alam mo yun. Thanks, ma. Tawagan nga natin. Tapos mamaya, meron tayong contract signing sa ABS-CBN. Network contract. So, yung dream ko talaga ever since na maging ABS-CBN artist, nangyari na. And, I'm happy. Asan kayo? Hello? Hello! Wow, shit! Ang ganda! Yeah! You like food? Ang takaw mo, Day. Mag-hello ka, nagbablog ako. Oh my God! Ah! LDR, guys. Ganito pala yung LDR. Naramdaman ko na. Ano, kailan kayo uwi? Kalapit na. Miss na kita yun. Ma! Wow, nice. Lalabil yan. Ma, may sasabihin ako sa inyo. Ano? News, bad news. Good news. Ano? May boyfriend na ako! Magano? Hindi. Sino? Walang sumigaw. Hindi ko naniniwala. Hindi, magsasign na ako mamaya ng contract sa ABS-CBN. Ah! Mamaya na. Dream mo yan, matagal na. Baby ka pa lang, dream mo na yan. Oh my God! Congrats! Wow. Congratulations. Wow! Tapos meron din kami Star Cinema na contract. Dream So, story come true. Wow. Wala ka lang sa kanya. yeah. Uwi na kami! Uwi na kayo! Uuwi na kami. Wow. Tara, magdala namin. Ako na sasama sa taping? Huwag na matatakot yung mga lalaki, ma. Baka hindi sila lumapit sa akin, baka hindi ako mapagalikan. Nandun ka. Driver mo, kung rider, kung bodyguard, kung lahat ko. Hindi, magre-relax ka na lang sa bahay, babiyahe ka na lang, Day. Tapos sabihin mo, saan tayo? I'm Paris. Wow, shit. I feel like going to Paris today. Oh my God! Ayan, kasi hindi nag-give up si mother. Send ng picture ko eh. Binubugaw niya na, baka naman interesado kayo sa iba na alawi ko. Yung anak ko, maganda talaga to. Sabi mo hindi. O, di ba nagbunga? Yung kapal ng mukha ko? Yung kapal ng mukha ko, ayan. Yung kapal ng mukha niya. You are so lucky kasi your mother is makapal ang mukha. Talaga. You are so lucky also because your daughter is makapal ang mukha na abnormal. Yes, Yeah. yes, you. Nag-collab tayo dan. Paano eh? Wow. Kailangan mo na magpaganda. Dadali, hanapan kita ng asawa dito. Asawa ka, after asawa, jowa-jowa. Ano after ka? Basta kayo, yung mga dreams ninyo, matupad lang. More than happy lang. Ang drama. Naiyak na ako. Alis na ako. Papunta pa ako sa opisina eh. Doon kami magme-makeup. Okay. Bye! I'm sorry. Wow! Parang sila yun na! Ayan. So, alis na din ako kasi magme-makeup pa ako. Tapos, mangungulit ako dun sa opisina. Hi guys! Welcome back to my vlog. Ayan. Ngayon, naka-full makeup tayo kasi meron tayong bagong racket ngayon. Hindi na tayo maglalaba o magluluto. Huwag mo ko bibidyoan. Kinaka-copyright mo yung sinasabi ko eh. Tapos ilalabas mo, no? Oh!
Ilalabas mo yan? Yeah. So ito ho ang aking RM, masama talagang bunganga niya. Kaya minsan nahahawa ako sa kanya, pero I'm trying to be a better person. Makes me wanna feel your groove. This baby got me feeling like a mess, baby. We should still have fun, though we say. Guys, gusto ko ipakilala sa inyo yung bagong hairstyles ko. Bago! Bago, lumang-luma pala. Mimi yun! Gano'n naman. Ito ang reality. Pakita mo yung buhok. Pakita mo na kailangan real to that people. Oo, eto po. Show! So ito po ang aking big boss. So siya ang aking manager. So siya ang aking manager. Nag-walk out na. Ayaw niya sa akin. I just wanna see you. Okay guys, so papunta na tayo sa ABS para sa ating contract signing and sumama kayo. Wala kayong choice. So meron tayong baon na pampa-energy. Bye guys! Bye! Nice to meet you! Panpi! Ako, talaga, I heard so much about. Ikaw pinakamagandang labandera. Lahat na gusto magpalaba. Welcome to ABS again and for your contract signing. JD. You and I go fight to make things right. I'm 99 above all the love that we've got. I'm 99.5. Star Magic out of the box. Of you, I can hear them talking so far away. Hi everyone! I'm Ivana Alawi at ngayon nandito ako sa Star Magic to do Out of the Box!